Muli po isang magandang pagkakataon ang panahong ito upang tayo muling mag-aral ng banal na kasulatan at muli po tayo'y magkaniig sa pamamagitan ng ganitong uri ng pag-aaral. Nais ko po ay tumapik ng isang napakahalagang topic uli sa pagkakataong ito na kayo ay mapaghandugan, mapaglingkuran ng mga mahalagang pinili kong topic na ang topic na ito may kinalaman sa kalalagayan ng ating Panginoong Hesus. Marami po kasi ang naghahayag sa kalalagayan ng ating Panginoong Hesus kung ano ang tunay niyang kalalagayan. May nagpapaliwanag na siya ay tao, may nagpapaliwanag na siya rin yung Ama, at mayroon pong nagpapaliwanag na ang Panginoon ay anghel. Tayo po ay mag-aaral ng mga banal na salita ng ating Panginoong Hesus. At nais ko po ay kayo dalhan ng magandang pabalita sa pagkakataong ito, sa araw na ito ng Panginoon, upang kayo ay hindi magkulang ng kaalaman sa ganitong mga kalalagayan. At ang pamagat po na aking nais sa inyong dalhin ay ang may kinalaman sa ano ba ang Panginoong Hesus o ang Panginoong Hesukristo bago siya nagkatawang tao. Ito po ang pamagat na dahil nais kong dalhin sa inyo kung ano ba ang kanyang kalalagayan bago siya nagkatawang tao. At sa una pong pagbasa ng talata, nais ko'y basahin sa inyo ang aklat ng Efeso sa 3 po at talatang 4 hanggang 5 ay ganito po ang inyong matutunghayan at mapapakinggan. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo ay inyong mapagtatalastas ang aking pagkakatiwala sa hiwaga ni Kristo, na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa Espiritu. Ito po pala ang kalalagayan ng ating panahon, talagay natatago po ito sa hiwaga. Na ito po ang nais kong sa inyo'y ihandog at siya nating pag-aralan sa panahong ito. Itong hiwaga ng ating Panginoong Hesus, sapagkat maraming nalilito, nagugulumihanan sa ganitong kalalagayan, na itong ating Panginoong Hesus sinasabi nga ay tao, sinasabi ng iba ay anghel, at ang iba po ay sinasabi na ito rin ang Ama. Kaya sa pag-aaral po natin ito, nais ko po'y ihambing ang luma at ang bagong tipan at pagsamahin sa pag-aaral na ito upang ating makilala talaga ng lubusan ang ganitong uri ng aral. At sa pagbasa kong muli po ng banal na kasulatan, akin pong babasahin sa inyo ang aklat ng Isaias. Sa aklat po ng Isaias, sa 45 po, 45 ng Isaias, ang talata po ay 21. Kayo'y magpahayag at magpasapit, oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ang una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Dito po'y nagpapahayag ang makapangyarihang Diyos na sinasabi niyang walang ibang Diyos liban sa Kanya. Siya po'y isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Wala pong kasama, nag-iisa po. Kaya dito po sa pagpapatuloy po ng ating pagbasa, sa Isaiah 46, ang talata po ay 9 hanggang 10. Ang nakalagay po ay ganito, sapagkat ito naman ay magkalapit. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Yes, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng unang panahon ng mga bagay na di pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ito po'y iisa ang sinasabi. Iisa ang Diyos, siya po yung may katangian sapagkat siya ang Diyos, siya lamang po ang nakapagpapahayag
ng wakas mula sa pasimula. Ito po ang katangian ng makapangyarihang Diyos, na siya po'y nakapagpapahayag ng wakas buhat sa pasimula. Samantalang itong mga manghuhula, kung titingnan natin, meron pong mga tumatayong manghuhula. Yan po ay ang hinuhulaan na yung hinaharap o yung mga nagdaan. Yung iba, may nakakahula rin po. Pero hindi gaya ng Diyos na mula sa paglalang, ipinahahayag na niya ang katapusan. Ganun po kamakapangyarihan ng ating Diyos na pinaniniwalaan. At dito po'y gaya ng ating sinabi, may nagpapakilala po na isang makapangyarihang Diyos. Sa matandang tipan po ito sapagkat ito po'y nasa aklat ng Isayas. At ang kalalagayan pong ito'y hiwaga. Sabi po ito ang Diyos ay hiwaga sapagkat siya po'y makapangyarihan. Ngayon, sa ating pag-aaral, nais ko'y dalhin sa inyo ang kalalagayan na mayroon pong nakalagay sa banal na kasulatan. Sa aklat po ng Juan, sa Juan po, sa 1 ng Juan, talata pong 18, ay ganito po ang nakalagay sa Juan 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siyang nagpakilala sa Kanya. Ipinahahayag po rito na wala po palang taong nakakilala kailanman, nakakita sa Diyos. Ito po'y ipinakikilala ng bugtong ng anak, pero ito po ay ayon sa pahayag ni Juan. Kaya ito po ang nais kong dalahin sa inyo, sapagkat marami po rito ang nalilito, marami po ang nagugulumihanan sa kalalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon nga po gaya ng inuulit ko, mayroong nagpapahayag na siya ay tao, at mayroon pong nagpapahayag naman na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya dito po'y malalaman natin kung ano ang talagang kanyang kalalagayan, sapagkat yan po'y hiwaga, yang si Kristo. Sang-ayon po sa 3:4 ng Epeso, yun po'y hiwaga. At nais ko po'y bumasa sa inyo ng ilang talata na magpapahayag sa matandang tipan na sa panahon pala ng matandang tipan, mayroon palang Diyos na nagpapakita. Kung titingnan natin dito po sa aklat ng Juan, parang kasalungat pero hindi po magiging ganon. Doon po sa unang binasa ko na Juan 1:18, walang taong nakakita sa Diyos. Pero dito po, babasa ako ng mga talata na sa matandang tipan, nagpapakita ang Diyos. Ano po? Sa pangalawang Kronika po, ang kalalagayan po rito ay sa 1 at 7 ay ganito po ang nakalagay. Nang gabing yaon ay napakita ang Diyos kay Salomon at nagsabi sa kanya, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Ito po yung ipinakikita ni, wala po naman ditong nakalagay na anghel na kasama ang Panginoon o kasama ang Diyos nang magpakita kay Salomon, kundi ang Diyos ay napakita kay Haring Salomon. Kasi ang kalalagayan po nito, si Salomon po ay maghahari sa Israel samantalang siya ay isang bata. Kaya nagpakita po ang Diyos kay Haring Salomon. At dito po'y makikita rin natin ang isang talata sa Job 42. Job, aklat po ng Job, dito po sa 42, at ang talata po ay 5. Sabi po ni Job ay ganito, narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayoy nakikita ka ng aking mata. Kaya maliwanag po na nagpapakita po sa matandang tipan ang Diyos. Mayroon pong Diyos na nagpapakita at ang katunayan po na iyan. Sa aklat po ng Genesis, 32, Genesis po, 32, Genesis 32, at ang talata po ay 30, ay ganito po ang ating mababasa. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Pinil, sapagkat aniyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Dito po kung ating pong
pag-aaralan, ang sabi po ni Jacob dito, nakita ko niya ang Diyos ng mukhaan. Pag binasa po natin sa English po, yun ay face to face. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral na ito sapagkat dito pala'y napapakita ng mukhaan. At sa Exodus 33:11, Exodus 33:11 po, ay ganito po naman ang ating mababasa. At nakikipagsalitaan ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng isang taong nakikipagsalitaan sa kanyang kaibigan, at siya bumabalik uli sa kampamento, datapwat ang kaniyang tagapangasiwang si Josue na anak ni Nun na may kabataan pa ay hindi umalis sa tulda. Kay Moises po, ang Diyos po kung ating pag-aaralan dito at atin naman pong binasa, napakita rin po ng mukhaan ang Panginoon. Sa bilang 14, sa aklat po ng bilang 14 at talata pong 14, ay nais ko'y basahin sa inyo ang ganito pong kalalagayan. 14 at 14, at kanilang sasaysayin sa mga nananahan sa lupain ito. Kanilang nabalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito, sapagkat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukhaan at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon. Dito po'y mababasa po natin na may Diyos po talagang napapakita ng mukhaan. Ilan na po ito? Napakarami po itong binabasa ko. At ang isa pa po, mababasa natin, napakarami po. Dito po sa aklat ng Exodo 24. Babalikan po natin yung Exodo. Sa 24 ng Exodo 24, talata pong 9 hanggang 10, nang magkagayoy, sumampa si Moises at si Aaron, si Nadab at si Abiyo, at 70 ng mga matanda sa Israel, at kanilang nakita ang Diyos ng Israel. Hindi lang po sa ilang tao nagpakita ang Diyos. Napakaliwanag po rito, hanggang sa 70 ay nagpakita po ang Panginoon. At magtataka tayo, bakit ba may mga ganitong talata na may Diyos na nagpapakita samantalang sinasabi ni Juan sa aklat ng Juan sa 1 at 18 na walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Sa atin pong tanungin ang Panginoong Hesus sa kalalagayan pong ito sapagkat siya po naman ay naroon na sa kalalagayan ng magsalita si Juan. Sa Juan din po, sa aklat po ng Juan, sa 5 at 37, may pahayag po ang ating Panginoong Hesus. At ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Hesus. At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Dito po'y nagsasalita ang Panginoon sa mga Hudyo, sa mga Israelita, na sinasabi niya na ang Panginoon o ang Ama, sabi ng Panginoong Hesus, ang Ama na sa akin ang nagsugo, siya nagpapatutuo tungkol sa akin, kailan may hindi ninyo nakita ang kanyang anyo o narinig man ang kanyang tinig. Kaya napakahalaga po na ipinakikita ng kasulatan na hindi po pala talaga nakikita yung Diyos na Ama. Pero sino po yung nagpapakitang Diyos sa matandang tipan? Sapagkat gaya po ng aking mga binasa sa matandang tipan, sabi ng Panginoong Diyos, walang gaya ko. Walang gaya ako, sabi niya, na nagpapahayag ng wakas buhat sa pasimula. Ito po yung makapangyarihang Diyos na nagpapahayag po. Pero mayroon pong nagpapakitang Diyos gaya po ng aking sinabi. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral na ito na ating mapag-aralan kung sino po ba yung nagpapakitang Diyos. Sapagkat dito po'y maraming nalilito. Sabi ng iba ay dala ng anghel ang pangalan ng Panginoon. Totoo naman po sa kabilang banda, mababasa po natin yan sa aklat po yan ng
Gawa 7:35 hanggang 37 ay dala po ng anghel ang pangalan ng Panginoon, at kung ating titingnan doon sa talatang iyon ay yung anghel na napakita sa mababang punong kahoy. Dito po talagang nakita ni Moises at kasama po ni Moises, pero sa ibang pagkakataon po ng aking binasa, wala pong anghel. Kaya magtataka kayo siguro sa ganitong uri ng pag-aaral na maaring ito'y ngayon lang ninyo marinig, sapagkat napakahalaga po ng pag-aaral na ito na ating makikita na paano natin masasabi kung sino ang nagpapakitang Diyos na ito. Nais ko po isaysayin sa inyo sa pag-aaral. Dito po sa unang Korinto, sa pahayag po ni Apostol Pablo, sa unang Korinto 2 at talatang 6 hanggang 7 po, ay ganito po ang ating mababasa. Sabi po ni Apostol Pablo, "Gayon may nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagaman hindi ng karunungan ng sanlibutan ito. Unang mga may gulang, unang mga may kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang mga ito'y nauuwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin." Ito pala pong sina Apostol Pablo. Ang sabi po nila, nagsasalita sila ng karunungan. Pero yung sinasalita nilang karunungan ay hindi po yung karunungan ng sanlibutan ito, sapagkat ang sabi po nila, yung karunungan ng sanlibutan ito'y nauuwi lamang sa wala. At totoo po naman yan. Kahit sinong pinakamatalinong tao rito, wala na rin naman yung ibang karunungan nila. Ano po? Kundi ang sabi, sinasalita nila ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Dito po'y may sinaysay siyang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago itinatag ang sanlibutan. Alin po ba yung karunungan ng Diyos na itinatag po ng Diyos bago itatag ang sanlibutan? Alin pong karunungan iyon? Masusumpungan po natin yan sa aklat po ng Kawikaan po. Sa Kawikaan 8 at 22 po ay ganito po ang mababasa natin tungkol sa paghahayag po ng karunungan. Dito po ay mababasa natin na nagsasalita ang karunungan ng Diyos. Ang sabi po ay ganito, "Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nilikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas, samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimulaman ng alabok ng sanlibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandun ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang patibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niyan ang dagat ng hangganan upang huwag lapastanganin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya." Ito po pala, nang ginagawa po ng makapangyarihang Diyos ang sanlibutan, bago niya, ang sabi po sa unay, bago inilagay ang lahat ng bagay, bago pinasimulan ang kanyang mga lakad ng una, nando na siya. Napakahalaga po na malaman natin na nando na pala yung karunungan. Ako anya'y nalagay mula ng araw, mula nang walang pasimula. Naroon na ang karunungan ito na nagsasalita. Bago nilagyan ng langit, bago nilagyan ng lupa, bago nilagyan ng alabok ng makapangyarihang Diyos, naroon na ang karunungan. At ang karunungan ito'y nagsasaysay na siya'y nasa siping ng makapangyarihang Diyos. Sino po ang karunungan ito sa tingin ninyo? Ito yung makapangyarihan na saksi sa lahat ng bagay. At ang karunungan pong iyan, sa binasa natin dito sa 2 Korinto,
na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan, kundi, ang sabi po, kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ito pala po yung karunungan na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, di ipinako itong Panginoon ng kaluwalhatian. Ito po yung karunungan. Sino itong karunungan ito? Kung ating titingnan, sa aklat po ng dito rin, sa unang Korinto, sa 1:24, ganito po ang kalalagayan ng karunungan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Yun po palang nagsasalitang karunungan na bago pinasimulan ang gawa niya ng una, bago pinasimulan ang mga paglalang ng ating Panginoon sa sanlibutan, naroon siya. Bago inilagay ang langit, ang patibayan ng lupa, ang kalaliman, naroon siya. Ito rin po pala yung ipinako sa krus na hindi nakilala ng sanlibutan ito. Itong karunungan ito na ipinakikilala rin ni Apostol Pablo sa 24 na ang sabi po'y sa kanilang tinawag maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ito po palang karunungan itong naghahayag ay si Kristo. Kaya kung papansinin natin at ating pag-aaralan, kaibigan, bago pa itatag ang sanlibutan ito, nung ginagawa, handa na ang Panginoong itong mapako sa krus. Tingnan po ninyo at babasahin ko ang katunayan ng aking sinalita. Sa aklat po ng Apokalipsis, sa 13 at 8 po ng Apokalipsis, ay ganito. Kaya hindi po tayo magtataka. Ito pong pagkahayag ni Kristo sa laman, kung atin pong titingnan, ay katuparan lamang ng propesiya na nagkaroon ng kaganapan. 13:8 po ng aklat ng Apokalipsis ay ganito po ang nakalagay. At ang lahat ay 13:8. At ang lahat na nangananahan sa lupa ay nagsisamba sa Kanya, na ang Kanyang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero, na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Mayroon po ritong isang extra na kapangyarihan na ang sabi po rito ay ang lahat ng nananahan sa lupa. Ano po? Lahat po ng nananahan sa lupa ay nagsisamba sa Kanya. Kaya darating po ang panahon na ito po'y mangyayari at parang malapit na sapagkat narito na ang mga salot. Nagdadatingan na tayo nga ay sa panahon ito ay nakakulong sa ating mga tahanan dahil sa kalalagayang may mabigat na salot na dumarating sa sanlibutan. At darating po pala ang panahon sa propesiya rin ito na hindi pa nangyayari. Na ang sabi po ay, ang lahat ng nananahan sa lupa ay nagsisamba sa Kanya na ang Kanyang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Si Satanas yan. Lahat pala po ng tao sa sanlibutan ay sasamba sa Kanya. Hindi pala nakatala ang Kanyang pangalan sa talaan ng aklat ng Kordero. Na yung Kordero, pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. Kaya hindi po tayo magtataka kung bakit po rito sa unang Korinto, sa 2, ang sabi po na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kaya napakahalagang malaman po natin na ito yung karunungan ng Diyos na noon pa mang unang panahon ay umiiral na sa tingin natin ngayon lang, sa tingin po ng iba. Ngayon lang po ito umiral, pero hindi po. Ang katotohanan po ito umiral bago pa itatag ang sanlibutan. Mula nang walang pasimula siya daw po ay naroon na. Kaya napakahalaga. At ang isa pang dapat nating masubaybayan at malaman, itong karunungang ito po yung napako sa krus. Ang sabi po roon, Panginoon pala siya ng kaluwalhatian. Pag-aralan din po natin itong Panginoon ng kaluwalhatian. Sino ba itong Panginoon ng kaluwalhatian? Sabi po rito sa aklat ng Santiago, sa aklat po ng Santiago, sa 2 ng Santiago, ay ganito po ang inyong matutunghayan. Sa 2 at 1 po, sabi po ay, mga kapatid, sabi ni Santiago, mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian
ay huwag magtatangi sa mga tao. Ang Panginoong Hesukristo pala po, tinitiyak na ito yung Panginoon ng kaluwalhatian. Kaya napakahalagang malaman natin itong Panginoong ito ng kaluwalhatian. Ano pa pong ibang ebidensya na ang Panginoong Hesus yung Panginoon ng kaluwalhatian? Pero nung unang panahon, hindi ito ipinapahayag dahil yun nga po, gaya ng binanggit ko, ito po'y hiwaga. Sa aklat po ng mga awit, sa 24 po, mga awit 24, ang talata po ay 8. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ito po ang patanong pa sa panahon po nitong panahon ng mga awit ni Haring David. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoong malakas at makapangyarihan, ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. Yun po pala yung Panginoon ng kaluwalhatian. Ito po pala yung hari ng kaluwalhatian na ating binabasa na dising dinapa ko sa krus. Kung nakilala lamang sana ng sanlibutan ito. At sinasabi rin ni Santiago na ang Panginoon ng kaluwalhatian ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalagang malaman po natin ito. At sa aklat po ng Gawa, sa 7, nang ito pong si Esteban ay mabato, nung ito po'y bago batuhin, nagsaysay po siya ng ganito, sa 7:1 po, hanggang 2, at sinabi ng dakilang saserdote, tunay baga ang mga bagay na ito? At sinabi niya, mga kapatid na lalaki at mga magulang, mga kinig kayo, ang Diyos ng kaluwalhati ay napakita sa ating amang Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia bago siya tumahan sa Haran. Ito pala pong Panginoong ito ng kaluwalhatian ang napakita sa ating Panginoong, sa ating tinatawag na amang Abraham. Kaya napakahalaga po na ating mapag-aralan ito sapagkat yung Diyos, ang sabi po rito, Diyos ng kaluwalhatian, tinatawag po rito Diyos ng kaluwalhatian, ito yung napakita kay Abraham sa Haran bago siya tumahan. Paano napakita kay Abraham? Sa Genesis po, basahin po natin sa Genesis 6, sapagkat napakahalaga pong malaman natin ito. Exodo pala po, Exodo. Sa Exodus 6, talatang 2 at 3, ang nakalagay po'y ganito, at ang Diyos ay napakita kay Moises. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. Sa 3 po, at ako'y napakita kay Abraham. Ito na po, napakita ako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, nooy hindi ako napakilala sa kanila. Ito pala po ito wirang napakita kay Abraham. Kaya totoo po ang sabi rito na itong si Esteban nang siya po ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos ng kaluwalhati ay napakita sa amang Abraham bago siya tumahan sa Haran. Kaya napakahalaga pong pag-aaral ito na makikita natin na nang magpakita siya kay Abraham, napakita rin siya kay Isaac at napakita rin siya kay Jacob. Sino itong Panginoong ito ng kaluwalhatian? Napakahalaga na ating makita. Yun po yung Diyos na nagpapakita noon. Napakahalaga na makilala po natin. At itong si Abraham na pinagpakitaan, ito po ang naging ama ng pananampalataya. Kaya sinaysay po ito nitong si Esteban bago po siya nabato. Ang kasaysayan po ng Israel. Alam po naman natin, pag binasa po ng tuloy-tuloy, ito po ang kasaysayang maikli ng Israel na sinama rin niya. Kaya napakahalagang mapag-aralan po natin na ang Panginoon ng kaluwalhatian, ang karunungan, ay ang ating Panginoong Hesukristo sa kalalagayan ngayon. Bagaman nung una, hindi pa nakikita, hindi pa siya nakikilala sapagkat wala namang pangalang Kristo sa matandang tipan. Ano po? Ano pa po ang kalalagayan nito? Sa aklat po ng Juan, sa 8, po ng Juan, talatang 54, sa pangungusap po ng ating Panginoong Hesus, ay ganito po ang kalalagayan na ating mababasa. Sumagot si Jesus,
Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking amay siyang lumuluwalhati sa akin, na tungkol sa kanya ay sinabi ninyo na siya'y inyong Diyos. At hindi niyo napagkikilala, ngunit nakikilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo na sinungaling, na dapat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Nagalak ang inyong amang si Abraham na nakita ang aking aral, at nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo si Abraham? At sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Napakahalaga po ng mga talatang ito na sabi nga ng iba, inaangkin ng Panginoong Hesus yung pangalang, yung kalalagayang ako nga. Siya po talaga, si ako nga. Kasi sabi niya, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Kaya doon sa binasa ko, nagalak ang inyong ama, nakita ang aking mga araw. Sabi po rito, sa unang talata. At ang kalalagayan pong sinabing ako nga, kung kaya po sinabi niya, sapagkat tuwiran siya nga si ako nga. Tingnan po rin ang talata sa Exodo. Sa 3 po ng Exodo. Sa 3:14 po. Exodo 3:14. Umpisahan po natin sa 13. At sinabi ni Moises sa Diyos. Ito po yung kalalagayang pagsasalita ng Diyos at ni Moises. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? At anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako'y yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoong Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman. Ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. Kaya napakahalaga pong malaman natin. Sinabi ng Diyos, pagka niya susuguin kita roon, sasabihin mo sa kanila, pag sila'y nagtanong, sabi ni Moises kasi, kung magtatanungin nila ako, anong pangalan na nagsugo sa akin, sabihin mo, ang nagsugo sa iyo si ako nga. Kaya napakahalaga pong malaman natin at maunawaan na itong Diyos na nagsugo rito, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang nagsabi, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Siya lang po ang may titulo na pwedeng magdala nito. Sapagkat kung titingnan natin sa pag-aaral, dito'y nauna pa kay Moises ang Panginoong Hesus, sapagkat sabi niya, nagalak ang inyong amang si Abraham. Nahuli ng matagal si Moises kaysa kay Abraham. At natuwaan niya, nagalak na nakita ang aking mga araw. Napakahalagang malaman po natin na ang Panginoon ng kaluwalhatian, ang Panginoong Hesus, ito din ang karunungan, ito rin itong si ako nga na nagpapahayag. Inaangkin niya, talaga namang totoo, hindi basta inaangkin. Talagang totoo na ang Panginoong Hesus. Ano pa po ang kahalagahan na ating mababasa sa banal na kasulatan na dapat nating pag-ukulan ng pansin? Dito po sa aklat ng Exodo, sa 17 po, ay ganito po ang ating matutunghayan. Sa 17 po, 5 hanggang 6, ay ganito po ang nakalagay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, dumaan ka sa harap ng bayan, at ipagsama mo ang mga matatanda sa Israel, at ang iyong tungkod na iyong ipinalo sa ilog ay tangnan mo sa iyong kamay, at yumaon ka. Narito, ako'y tatayo sa harap mo, roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ang bato, at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom, at gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matatanda sa Israel. Napakahalagang malaman po natin
na may isang tagpo rito na ang sabi po rito ng Diyos, siya ay tatayo doon sa bato at papaluin ni Moises at lalabsan ng tubig at ito po'y nangyari. Sino po ang sa tingin ninyo ang bato na pinalong ito ni Moises? Kung titingnan natin sa ating pag-aaral mga kapatid, mga kaibigan, napakahalaga po ng mga kalalagayang ito. Sapagkat ito po'y masasagot dito po uli sa unang Korinto sa 10 at talata pong 4 ay ganito po ang nakalagay. At ang lahat ay nagsiinom sa isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Nakita niyo po, yung pong bato sumusunod sa kanila, sa mga Israelita sa paglalakbay sa ilang, at ang bato raw pong ito'y si Kristo. Kaya kung ating pag-aaralan, napakahalagang malaman natin na ang bato po sa matandang tipan, sumasagisag lamang iyan sa Diyos. Tingnan po ninyo ang isang talata ng aklat ng Deuteronomio 22 at 32, talata pong 3 hanggang 4. Sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain natin ang ating Diyos, siya ang bato. Napakahalaga pong malaman natin. Siya daw po ang bato, yung Diyos. Sa unang Samuel 2 at 2 po, ito po'y walang ibang banal kundi ang Diyos. Napakahalaga pong malaman natin na ito ang bato. At ito pala pong batong ito, kinakatawanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalagang malaman natin na bago pala nagkatawang tao, ito palang batong ito sumusunod sa mga Israelita. At ang batong ito si Kristo. Kaya napakahalagang ito po ay malaman at maituro. Kaya lamang, ewan ko nga, kung ito naman ay naituro sa iba. Maaari pong dito lang ninyo maririnig sa ganitong uri ng pag-aaral. At narito pa po ang isang talata sa aklat po ng Mga Gawa 4, talata pong 10 hanggang 11. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito na sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato. Napakahalaga po na malaman natin na itong si Panginoong Jesus, ang Panginoong Jesucristo, siya po yung bato na panulok. Ito po yung bato na tinatawag na Diyos sa kalalagayan po sa 32 at 4 ng matandang tipan. Kaya napakahalaga ng pag-aaral na ito. Ang Panginoong Hesukristo, unang-una po'y karunungan. Unang-una siya ang karunungan ng Diyos. Siya yung Panginoon o Diyos ng kaluwalhatian. Siya rin yung si ako nga. Siya rin yung bato. Kaya napakahalagang pag-aaral po nito na dapat matunghayan natin na bago pala ang Panginoon nagkatawang tao, ito po ay nakaprapisi na mangyayari. Kaya kung titingnan natin sa aklat po ng Isaias 9 at 6 po, ay tamang-tama po itong pagkakalagay dito. Tamang-tama po itong pagkakalagay sa propesiya pong ito. Babasahin ko po sa inyo. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kaya napakahalagang malaman po natin na ito ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa pag-aaral natin pong ito, naway nakapulot kayo ng kahit maliliit na bagay na inyong magagamit sa ating pong pamumuhay sa sanlibutan ito, at maaaring kayo magkaroon dito ng maraming katanungan, at ang inyo naman pong kapatid ay naghayag na sa inyo. Inyo na lamang pong sundan ang mga bagay na ito. At sa susunod po ay tatapik po ulit tayo ng ibang mahalagang topic. At sa araw pong ito, nagpapasalamat po tayo ng marami. Salamat po.